Hi, kumusta po tayo? Ngayong video na to ay pag-uusapan naman natin kung paano malalaman ang agency na pinag-applyan natin papuntang Canada is legit. O di kaya yung mga taong kausap natin online, maraming kumukontak sa atin at hindi natin alam kung mga legit ba ang mga taong ito. Ito yung sagot natin, mabilis lang pong malaman kung saan natin i-check kung registered ba ang mga katransaksyon natin sa ating pag-apply dito sa Canada. Kung kayo po ay baguhan sa channel natin, ay huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify tayo sa mga upcoming videos. Tara, simulan na natin! So bago ko ipapakita sa inyo kung paano gawin sa official site ng Canada, may mga bagay lang po akong isi-share para mas aware tayo at iwas ma-scam. Una, napaka-obvious. Nanghihingi ng pera kaagad-agad at wala kang nakikitang job offer. Dapat po, be cautious tayo. Huwag po tayong maniniwala pag sinabihan tayo ng garantiya na successful ang ating application. Tandaan natin, ang agency or consultant na tumulong sa inyo ay hindi nila hawak ang immigration. Kaya wala pong garantiya na magiging successful ang application natin. Yung mga nanghihingi ng payments through GCash o iba pang mga apps ay malaking red flag na din yon. Mabilis lang pong i-spot ang mga scammers na kumukontak sa atin online, lalo na pag nanghihingi ng personal information. Wag na wag nating i-share ang ating mga personal information dahil madadali tayo doon. Manood din tayo sa video na to para may idea tayo sa mga pangunahing requirements na dapat nating i-ready para pag magkaroon na tayo ng employer, mabilis na lang ang proseso. Ngayon po ay papakita ko sa inyo kung paano natin ma-check sa official Canada site kung legit ba yung katransaction natin sa pag-a-apply natin dito sa Canada. So punta lang po tayo sa Chrome o kung ano mang gamit nyo, Safari, Firefox, or Opera, kahit ano po. Tapos i-type nyo lang dyan, hanapin nyo yung find. Ayan, lumabas na. I-type natin yan. Itong find out if your representative is authorized in Canada. So since nagawa ko na siya, i-click ko na lang yan. Pwede na tayo mag-type. Ayan. So yung pinakauna, ito yung i-click natin. Find out if your representative is authorized. Ayan. Click natin yan. So, ayan. Ito mismo yung itsura ng official site ng Government of Canada. So, kung may mga katransaction man tayo na kaduda-duda, pwede nating i-check kaagad dito at kung ano pa man yung mga gusto nyong malaman about sa pag-apply nyo dito sa Canada, ay punta lang po tayo sa IRCC website or canada.ca. Mabilis lang. So, ito, sundan po natin. So, ito naka-highlight na siya. Find out if your representative is authorized. So, baba tayong konti. Ayan. Yung pinakauna ang i-check natin. You can check if a person is licensed to represent immigrants or to give advice. So, ang pinakauna ang i-click natin, itong citizenship or immigration consultants must be a member of the College of Immigration and Citizenship Consultants. So, yun po ang ating pipiliin. So, ayan na siya. So, pwede tayo ditong mag-login. Pero since mag-check lang naman tayo, wag na tayong mag-login. Dagdag trabaho lang yan. So, scroll down tayo. Yan, scroll down. Go, go, go. Yan. Pagbaba natin, makikita natin tong mga list of registered consultants or agencies. Pag nilagay mo dito yung pangalan ng consultant na kausap mo, ay hahanapin din dito ang pangalan ng agency. So, pipil-upan lang natin to. Since marami ang nakaregister dito, mahihirapan tayong pumili o hanapin kung isa-isahin natin. So, bago tayo mag-open nito, ay kailangan natin ang kanilang last name, first name, RCIC number, yung status, yung company name, agent's last name, tapos search mo by location, kung anong country ka, halimbawa, Philippines, anong region, yung postal code, tapos city, at saka street. Tapos search mo na siya.
Tapos lalabas na yung hinahanap mong agency dito. Ibig sabihin, hindi tayo matatakot na mag-apply sa kanila dahil super legit sila. So dapat pala, ang piliin lang natin is yung active. Basahin din natin ito at marami tayong matututunan dyan. So hindi ko na siya basahin isa-isa dahil mahaba-haba siya. Dito sa status, kailangang piliin natin yung active. Dahil ito lang ang pwedeng ayan, nakasulat dito oh. Ayan. Active status on the public register can provide immigration advice or services. Ayan. So, dito lang dapat ang ating piliin na ilagay doon, active. So, since wala naman akong nilagay na mga information dyan, try nating i-search. Maraming lalabas dito at hirap kang maghanap dahil sa sobrang dami nila. Ayan sila. So, di ba ang dami nila? So, 474 pa lang itong nag-appear dito. So, first page, ang dami nila. Kung isa-isahin mo yan, naabutan ka ng siyam-siyam. Kaya, eto po, sana ay nakatulong ang video na to para po iwas tayo ma-scam at maloko ng mga nakakausap natin. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga modus ng mga online hiring na yan. Kailangan research at double check palagi para hindi masayang yung effort at lalong-lalo na hindi masayang yung pera natin. Sana po ay may natutunan na naman tayong bago sa simpleng video na to at wag po nating kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ingat po! God bless! Bye!